Location: slum area in Navotas City, Philippines. To get here, we need to ride on a small boat. This is the cheapest means of transportation to go in this city. Fishing is the major source of income in this place, just like Nanay Cheryl's husband, who works as a fisherman. She was from the province of Bicol. She went to Manila to find a job, but she got pregnant at the age of 15. She is now 31 years old and have 7 children. And because of this, they are living a hard life. Every day, they are struggling to have something to fill up their empty stomach. Panganay ko ay ang pangalan si Decilyn. Napag-asawa siya ng 16. Tapos, yung isa 12, grade 5. Ang sumunod, si Cheche, 10 taon, grade 5. Tapos yung pangatlo, si Emil, kasi sa 8 taon, grade 2. Si Darwin, ito ay taon, kinder. Si Jessica, 3 taon. Sa bahay lang, sa kayong bunso. Si Sophia, 1 taon. They live in a small room in this alley for 17 years already. Her husband was born and raised here. So, ito lang yung bahay nila. Isang maliit na kwarto. Tapos may isa lang silang bumbilya at wala silang ventilador, kaya mainit. Tapos wala rin silang linya ng tubig. Tapos pag binabaha, pinapasok din yung bahay nila ng tubig. A 2 by 2 meter size of a room is small for a family of 8. They do not have proper ventilation and also a restroom. To cook their food, they will need to borrow this charcoal stove from their neighbor. Kaya ako naglalaba. Ang binabayad sa akin ang pinlalaba ko, 250. Sa isang beses, 1 linggo lang yun. Bihira lang kasi nagpalaba rito. Dito naghahanap ako pag nagpalaba rito. Hindi pa rin ang bayad sa akin. Para kahit sa mga anak ko, yung natitira, yun na lang din nagkakasa namin kinabukasan. She also have another job. Magkano po yung kinikita niyo pag inutusan kayo sa magunan? 50. Tapos para pangdagdag ng pang-ano sa mga anak ko, panggastos. Yun lang inaano ko sa bawat utos nila. Tapos yung pag inabot naman ng gabi, yun lang din, yung nagiging pulseto yan. Ay, pakungaso ka na plato! Ganyan. Ako, 2 rin. This is her everyday routine. She will do everything to earn money for her children. Nagboro na kamay. Ito yung pangkariwan na iniutot nila sa akin para sa halagang sa puweta pinagkasigang sunod. Bagal utusan. Hindi pa kasama sa schedule. Baka yan, luma. Luma. Kahit ko sa Jete kaya nakapag ito, dahil sa kahirapan namin, hindi na namin kasi
kayang pag-araw. Gawa na walang pambaon sa araw-araw sa pag-asawa sa nandun. Kayo po, ano po yung natapos? Oo, natapos ko grade 2 lang. Yung asawa niyo po? Asawa ko si Bogart, si Boy. Ang natapos niya, first year lang. Wala po kaming bangka, naman ng asawa ko sa bangka, sa ibang bangka. Kaya pinapansin niya, yun lang po pinapakaso namin. Ang kinikita na sa isang araw, 150. Minsan sa daan. Gano'n po kadalas yung trabaho ng asawa? Sa kagandahan ng ng panahon, araw-araw lumalabas. Pag may bago na. Ang malos ng asawa ko galing sumasama ng bangka alas 3. Umuwi sila, minsan alas 6, alas 4, mga ganun. Ano po yung hindi niyo makakalimutan na pangyayari sa iyo? Hindi ko nakakalimutan yung panganak ko na napag-abutan na lang ako sa labas. Ang asawa ko naghahanap pa ng pambayad sa ospital. At yun na lang ako na sa bahay na nakaanak ko. Kamagulong hanggang libot. Hanggang sa panganak ko. Lahat ng anak ko, dito ko pinanganak sa Nabota. Wala pang lihistro na birth certificate. Dahil wala pang kuha ng birth certificate. At yung hindi po kami kasal at yung anak kong bunso hindi pa binyag. Taon pong anak ko, wala pang di pa po nabibigyan kasi wala po kami pera pampabinyag. They always wait for her husband to arrive for them to have something to eat. Ilang beses po kayong kumakain sa isang araw? Kumakain kami sa isang araw sa isang beses lang, isang kabilang namin sa maghapon. Hindi pa kami kumakain. After we heard that they haven't taken any meals yet, we asked Nanay Cheryl to go back to their house. Kaya po kami ngayon nandito kasi po may sorpresa po kami sa inyo. Meron po kami mga kaibigang nasa Amerika na sina Sir Mark at Ma'am Rhea na tumutulong po sa mga mahihirap pero nagsusumikap po sa buhay. Tara po, samahan niyo po kami. She had no idea about the surprise we have for them. Ate, ito na po yung surprise ang pinapaabot ni na Sir Mark at ni Ma'am Rhea sa inyo. Lahat po yan sa inyo. Salamat ako po ng Sir Mark at kay Ma'am Rhea at kay Nipon dalawa. Ito po yung cash na pinapaabot Sir Mark at ni Ma'am Rhea po sa inyo. Maraming po salamat sa inyo. Masaya po ba kayo? Masaya po ako nakikinig sa inyo. Nagpapasalamat din ako. Masaya rin ako sa malaking tulong sa binigay niyo sa amin. At matuwa na po yung mga anak ko sa araw-araw pagkakas at pagkain sa araw-araw. At sabi ng asawa ko ay nahihirapan sa kami pagka minsan pag hindi siya nakakahuli, wala rin kami kain. At rin ako sa mga anak ko, naawa rin ako dahil gusto ko kumita. Pero minsan wala akong palabas sa akin. She is grateful for the blessings that she received today. So, tingnan po natin yung mga laman.
Yung mga makikita nyo po dito, pwede nyo pong gawing pang negosyo, ligya, i-consume nyo po sa pang-araw-araw. So, merong mga tinapay, mga biscuit na pwede nilang pangbaon sa pang-araw-araw. So, ito naman yung mga chips na pwede nyong pangkain, pagpaparienda. Mga sesto, yung gatas para dun sa puso nyo. Mga sabon, panglaba, pangkulas, toothpaste, mga basic necessities. Mga pansit canton. At saka bigas na pwede nyong pagtanghalian, panggabihan. At mga pangsahog, kape, suka, toyo, at iba pang mga delata. Thank you po kay Ma'am Bea at kay Sir Matt sa lahat ng binigay ninyo. Salamat po ako kay Sir Matt, kay Ma'am Rhea. Ito pong grocery binigay niyo sa amin. Hindi na ako mag-aano po sa araw-araw, nag-ahanap ng pagkain sa araw-araw. Tapos, ito pong kasa binigay niyo sa amin. Pangbahan po sa amin mga anak ko. Panggastos namin pagkagastos namin sa araw-araw. Thank you po, Ma'am Pichi. We have rented this tricycle to send them back home. Together with the surprises that we gave them, Nanay Cheryl said that she can now feed her children on time, and that she can now buy sleepers for her children. Nanay Cheryl, along with her whole family, filled our hearts with gladness, knowing that the simple gift that we gave them would be of great help, and that their family can enjoy and share the blessings that they have received today. God bless.